Good morning everyone, o good morning mga kabonsai. So ngayon, dito naman po ako sa aking ibot bonsai garden. So ito ang isa sa mga bonsai materials ko na gawin kong parang floating. Yan. So ito yung pot niya, tapos ine-elevate. So babaguhin ko pa ito. Yan ang itsura. Nakapa-wild pa. So tapos it takes how many years pa ito kasi hindi pa masyadong stable yung foundation niya sa baba. So ang isi-share ko sa inyo ngayon is ito na. Lilipat ko siya para makita. So anong itsura itong aking yan. Floating, tawag natin floating bonsai. So mag-start ako mag-trabaho or magawa. So, ito na po yung kaysa-isa kong bonsai materials na bali ito ang naisip ko na forma sa napakita ko na ito noon. So, hindi pa ito namatay itong portion, ito area, maganda pa. Then, ang problema lang noon is mahaba yung pagkakat ko, sobrang haba. So, mabuti na lang may mga kaibigan tayo mga master ng bonsai nga tumutulong sa akin na ipa-cut ko paiksi. So hindi man pwede dito ko putulon. Maganda sana kung ang taas nito ganito lang, tapos dito ko makakat, so parang maging proportion. So this situation now is parang it's too tall siya, sobrang taas, dan parang tickling. So wala na tayong magagawa kasi nandito na ito. Importante nakagawa ko ng ganitong style. So ang gawin ko nito is i-depulit ko lahat para mag-multiply na naman itong mga sanga kasi gusto ko maging makapal. So ito na ang itsura niya sa gawin ko, parang hindi masyadong halata na wina-wire, parang natural lang gusto ko. Pero may mga ibang sanga ditong iwa-wire ko. Saan ba yung banda? Siguro ito at saka ito dito sa likod. Then i-depulit ko ito for the reason na para kumapal pa siya. So magsimula na akong depulate, tapos may ibang wire ko. So itong materials sinishare ko lang sa inyo para malaman din ninyo na gaano kahirap yung magawa tayo ng bonsai, lalo na kung magdidisenyo tayo, ang tagal nating hinihintay. Tapos isa pa lang na dismaya ako dito kasi this portion here is namatay. So mabuti na lang dati is I decided to cut this root. Ito ang buhay na root, this area. Dati I decided to cut, tapos ito ang iiwan ko, itong malaki. So mabuti na lang na hindi ko natuloy yung pinutol to kasi this one here is namatay. So ang nag-survive na lang nito is ito, at saka ito.
natapos ko na depulate at saka na-wire ko na yung iba mga sanga. Hindi ko na i-wire yung ibang mga sanga na kailangan ko pang i-wire, like this one here, kasi puro malaki yung mga wire ko, tapos sobrang liit nito mga sanga. Then itong mga dahon na tulad nito na hindi ko kinuha kasi gusto ko palakihin itong sanga na ito dito sa baba para manguna siya dito. Then ito namang sa taas na hindi ko kinuha is weak, nasa parang mahina yung mga sanga niya, tapos nagbidilawan yung dahon compared to the other one na tinanggal ko because it is healthy. So iniwan ko na lang muna. So for this morning, it's already 11 o'clock. So ito lang ang masashare ko about my floating reed ficus. So at least may ganito ako. Ito is only an update. So dito niyo makikita kung gaano katagal o gaano hirap magawa ng bonsai. In fact, maganda na ito itong sanga nito. Pinapasukan ng mga insekto. So I just hope na hindi ito maubos sa mga insekto kasi wala akong pesticide nga pang pang patay. So try ko na lagyan ito ng sabon after. So ito lang ang masashare ko for this morning. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning. I love you. Bye-bye.